Kamusta ka at welcome sa Grow in Christ. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa angels. Hindi lang sila cute sa drawings, kundi ayon sa Bible. Sino sila? Ano ang role nila? At bakit mahalaga ito sa faith natin bilang believers? Tara, alamin natin. Ang angels ay nilikha ng Diyos. Hindi sila eternal. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 16, sa Kanya nilikha ang lahat ng bagay, sa langit at sa lupa, nakikita man o hindi. Ibig sabihin, sila ay creation lang. Kaya ang dapat sambahin ay ang Diyos, hindi ang angels. Ginagamit ng Diyos ang angels bilang mensahero. Tulad ni Gabriel, may dala silang mensahe mula sa Diyos. Sabi sa Luke chapter 1 verse 19, ako si Gabriel na nakatayo sa harapan ng Diyos at isinugo upang magsalita sa iyo. May malinaw na purpose ang pagdating nila. Malalakas ang angels pero hindi sila Diyos. Sabi sa Psalm chapter 103 verse 20, purihin ninyo ang Panginoon, kayong kanyang mga anghel, na makapangyarihan at sumusunod sa kanyang salita. May power sila, pero nasa ilalim pa rin sila ng authority ng Diyos. Minsan ginagamit ng Diyos ang angels para mag-protect. Sabi sa Psalm chapter 91 verse 11, magbibigay siya ng utos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga daan. Pero tandaan, ang protection ay galing pa rin sa Diyos. Ang angels mismo ay sumasamba sa Diyos. Sabi sa Revelation chapter 5 verses 11 to 12, maraming anghel ang nagsasabi, karapat-dapat ang kordero na tumanggap ng kapangyarihan at karangalan. Kung sila sumasamba sa Diyos, dapat ganun din tayo. Hindi dapat sambahin ang angels. Sabi sa Revelation chapter 22 verse 9, huwag mong gawin iyan. Ako ay kapwa lingkod mo. Ang Diyos ang sambahin mo. Kahit ang angel mismo ang nagsabi nito, malinaw, ang Diyos lang ang dapat sambahin. Ang angels ay lingkod para tulungan ang believers. Sabi sa Hebrews chapter 1 verse 14, hindi ba't silang lahat ay mga espiritong naglilingkod na isinugo upang tumulong sa mga magmamana ng kaligtasan? Pero si Jesus lang ang Savior natin. Ang angels ay totoo, makapangyarihan, at ginagamit ng Diyos. Pero hindi sila ang focus ng faith natin. Ang guide natin ay ang salita ng Diyos. Ang angels ay tumuturo pabalik sa Kanya, kaya dapat si God ang sentro ng buhay natin. Sa huli, ang angels ay bahagi lang ng plano ng Diyos.